Araw noon ng Sabado habang ako ay naglalakad sa ilalim ng mga naglalakihan at nagtatayugang mga building sa Ortigas at hindi ko malaman kung saan ako pupunta. Kakatanggal ko lang sa trabaho at kakabreak lang sa aking 3 years girlfriend ko. Bigla ko naman nakasalubong si Jing, classmate ko noong college. Clint, kumusta? Anong ginagawa mo dito? Nakangiti si Jing, nakakahawa ang maganda niyang aura. Masaya na tila ba walang bahid ng problema. Napansin niya ata malungkot at tila lugmokong mukha. Kaya naman, pilit niya akong pinasasaya. Eto okay lang. Ikaw, kamusta ka? Sagot ko naman sa kanya. Eto na nga, nagkausap kami saglit at hiningi niya ang contact number ko. Ako na nag-type sa cellphone niya at pagkatapos ay nagpaalam na siya na malilate na daw siya sa work niya. Tatawagan daw niya ako at magkita daw kami minsan. Kaagad naman akong umuo sa kanya. Nagpatuloy naman ako sa paglalakad hanggang sa makita ko na nga ang building na hinahanap ko. Dito ako magre-report para sa isang final interview na in-applyan kong trabaho. Matapos ang 5 oras na paghihintay sa pila hanggang sa interview, ay uuwi din pala akong luhaan, Kuya Roms. Hindi ako natanggap sa in-applyan kong trabaho. Pagdating ko sa bahay, tumunog naman ang cellphone ko. Si Jing, tinawagan niya ako. Hello Clint, free ka ba bukas? Magkita tayo. Salita niya. Pumayag na ako para na rin mawala ang inip ko sa bahay. Dahil wala naman akong gagawin at makatakas na rin sa bunganga ng nanay ko na walang tigil magmula noong nawala na ako ng trabaho. Nakita kami ni Jing, pinagkape niya ako tapos kumain kami. Sagot niya lahat tapos umalis. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta sabi niya magtiwala lang daw ako sa kanya. Masyado daw akong malungkot at aburido sa buhay. Ayun naman ang ginawa ko, sumama ako sa kanya. At hindi ko akalain na dadalhin niya pala ako sa church nila. Wala na akong nagawa kundi ang sumabay na lang. Masaya naman, may kantahan, dasal, nakinig ng verses sa Bible. Nakakawala ng stress at pakiramdam ko, gumaan ang lahat ng mabigat kong pasanin sa buhay. Pero lalong naging okay ang lahat nang makita ko ang isang miyembro nila. Kuya Roms, ang ganda niya. Foreigner, Kuya Roms. Actually, medyo marami din naman silang mga foreign doon. Pero tanging siya lamang ang nakakuha ng atensyon ko. Hindi naman masyadong blonde yung buhok niya hanggang balikat. Kulay asul ang mga mata niya. Halatang iba ang kutis niya na medyo nagkulay brown niya. Sa tagal na siguro na pamamalagi niya dito sa atin. Matangkad na sa tingin ko ay 5 feet at 6 inches. Masyado akong natuwa at humanga sa kanya. Likas naman talagang mataas ang self-confidence ko. Kaya pagkatapos ng event na yon ay lumapit ako sa magandang babae na aking nakita. Lakas loob akong lumapit sa kanya habang abala siya sa pagliligpit ng kanyang mga gamit. Hi, I'm Clint. How are you? Nakita kong napangiti siya. Mabuti naman ako. I am Aubrey. Bago ka dito? Sagot niya sa akin. Yes, sinama ko siya ngayon lang. Si Jing na biglang nagsalita mula sa likuran ko dahil hindi kaagad ako nakapagsalita nang marinig kong magaling pala magtagalog itong si Aubrey. Dito nga ay nagsimula na kami mag-usap ni Aubrey. Na makahalata si Jing ay iniwanan na niya kami. Kaya naman lalong napasarap ang kwentuhan namin ni Aubrey. Hindi ako nahihirapan dahil magaling na siya magtagalog. Kaya nagkakaintindihan kaming dalawa. 2 years na pa lang nandito si Aubrey at mas bata lamang siya sa akin ng 2 taon.
24 years old lamang siya. Nasa Finland ang kanyang pamilya, naka-schedule na siyang bumalik sa bansa nila bago magpasko. Dahil mukha namang nag-enjoy sa akin si Aubrey, hanggang pauwi ay sabay na kami sa sasakyan. Kahit magkaiba kami ng inuuwian, hindi ko na malayang naihatid ko pala siya sa apartment niya. Sumunod na mga araw ay nakikita ko na lamang ang aking sarili na dumadalon na sa mga paanyaya niya sa kanilang church. Naging close kami ni Aubrey, Kuya Roms, hanggang sa naglakas loob na akong yayain siya na lumabas. Pumayag naman siya at sumama sa akin. Kahit may iba na akong nararamdaman sa kanya ay pinigilan ko muna ang aking sarili. Pero ipinangako ko sa sarili ko na titikim ako ng puting tsokolate. Sumunod na mga araw ay muli na naman kaming lumabas ni Aubrey at isinama ko na siya sa bahay. Nagulat siya nang makitang walang ibang tao. Nagkunwari akong umalis ang mama ko nang hindi ko alam. Pero ang totoo, Kuya Roms, ay plano ko na talaga ito. At itinapat ko nga na umalis lahat ng tao sa bahay namin. Masaya naman si Aubrey, ipinagluto ko siya ng makakain namin. Lumipas ang mga oras na walang pagsidlan, ang sayang nararamdaman namin. Lalong gumaganda si Aubrey sa paningin ko. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon, nangasa kong halikan siya sa pisngi. Hindi siya nagulat, tila ba inaasahan din niya ang bagay na ito. Kaya muli kong inulit ang paghalik ko sa kanya. Pero sa pagkakataong ito ay sa kanyang mga labi na, Kuya Roms. Mainit ang paligid namin. Halos magliyab ang buong bahay sa ginawa namin ni Aubrey. Pumasok kami sa aking kwarto at dito ay nagsimula na akong umakyat sa 2 chocolate hills niya. At pababa naman sa ilog. Pero hinila niya ako paitaas nang nakahanda na sana akong sumisid at sabay bulong niya sa akin, "Huwag muna ngayon, Clint." Sa sinabi niyang yon ay para ako natauhan na biglang tumigil sa planong gagawin ko. Ayon kay Aubrey ay hindi pa siya handa sa bagay na ito. Mahal daw niya ako pero sana maintindihan ko daw siya. Nangako si Aubrey sa akin, Kuya Roms, na bago siya bumalik sa Finland ay ibibigay niya sa akin ang bagay na gusto ko. Ipapakain daw niya sa akin ang puting tsokolate niya. Hindi ko na pinilit ang aking plano, bagkus ay ini-enjoy ko na lamang muna kung ano ang meron kami ngayon. Kung ano ang ibibigay niya sa akin. Kaya masaya na rin ako dahil naiintindihan ko siya. Pero hindi nawala sa isipan ko ang pinangako niya. Lumipas ang mga araw ay natanggap naman ako sa kumpanya na pinapasukan ni Jing at sa tulong din niya. Kaya lalo kaming naging close ni Jing. Noong college kasi kami ay hindi naman kami masyadong nag-uusap. Medyo nerd kasi siya at para bang wala siyang dating sa akin, Kuya Roms. Pero ngayon napapansin ko na rin si Jing na tila ba gumaganda siya at nagiging hot ang dating niya sa akin. Palibhasa siguro ay dahil sa madalas naming pagkasama at magkausap. Kung minsan kaming tatlo ni Aubrey ang lumalabas, minsan kami lang din ni Aubrey. Hanggang hindi ko na mamalayan ang takbo ng mga araw. Nakatakda na palang umalis ni Aubrey pabalik ng bansa nila. 2 linggo na lamang ang pagkikita at pagsasama namin. Nag-invite si Aubrey na lalabas kami, kaya lang kasama namin si Jing. Okay naman sa akin dahil kaibigan din niya si Jing. Kumain kami sa labas at hindi naman maiwasan na may konting alak. Sa madaling salita, Kuya Roms, ay nag-enjoy kaming tatlo. Gabi na kami natapos. Hinatid na muna namin si Jing sa bahay nila. Nagpahatid naman si Aubrey sa apartment niya.
Dahil medyo may tama at nahihilo ng konti, ay sinamahan ko siya sa itaas. Nasa second floor pa kasi ang unit ni Aubrey. Ngayon lamang ako nakapasok dito. Mag-isa na lamang pala siya dito. Studio type ang kanyang unit at maayos dahil naka-organize ang kanyang mga gamit. Dati siyang may kasama dito pero nauna na ring umalis, pabalik ng bansa nila. Dito ka muna Flint, samahan mo ko. Habang pumasok muna siya sa shower room, napaupo naman ako sa gilid ng kanyang kama. Kinakabahan ako kahit nararamdaman kong magaganap na ang inihintay kong pangyayari. Matagal-tagal na rin ang huli kong laban, ilang buwan na rin magmula na maghiwalay kami ng aking girlfriend. Napawaw na lang ako na makita ko nang lumabas mula sa banyo si Aubrey. Napatitig pa ako ng gusto sa kabuuan niya. Nakangiti na lamang siya sa reaksyon ko. Kaya dahan-dahan siyang nilapitan ako. Buong puso niya akong hinalikan. Napaka-romantic ng ambience ng kanyang kwarto, Kuya Roms. Binawasan niya ang ilaw kaya medyong dim ang paligid na nagdagdag ng romantikong ambience. Katamtaman din ang lamig ng kanyang aircon. Nang gabing yon ay kusang loob niyang inalay sa akin ang pagkaing matagal ko nang inasam mula sa kanya. Masayang masaya ako sa kaganapan namin ni Aubrey. Halos magdamag kaming nagsalo sa masarap na handang pagkain niya. Sumunod na mga araw ay hindi ko na napigilan ang nakatakda. Tuluyan na nagpaalam si Aubrey sa akin, Kuya Roms. Bumalik na siya sa kanilang bansa, sa Finland. Sobra ako nalungkot dahil mahal ko si Aubrey. May mga araw na mas pinipili ko na lamang na manatili sa bahay. Ayokong lumabas dahil maraming mga masasayang ala-alang iniwan sa akin si Aubrey. Naalala ko lamang ang lahat ng yon, kagaya ng mga lugar na madalas naming puntahan at mga bagay na madalas naming gawin na magkasama. Pero eto si Jing, makulit dahil alam niyang malungkot ako. Hindi niya hinahayaan na manatili ako sa ganoong yugto ng aking buhay. Dahil kay Jing nanumbalik ang sigla ko, madalas kaming lumabas ni Jing. Alam naman ni Jing na mahal ko si Aubrey. Hanggang sa makatanggap ako ng tawag mula kay Aubrey. Sabi niya sobra daw niya akong namimiss. Gusto daw niyang bumalik ng Pilipinas pero naipadala daw siya uli ng pamunuan nila sa ibang bansa sa bahagi ng Timog Amerika. Nangako sa akin si Aubrey na pagkatapos ng 2 taon ay babalik siya sa Pilipinas. Masaya ako, Kuya Roms, dahil naging regular naman ang pag-uusap namin ni Aubrey. Isang gabi, nag-invite si Jing sa bahay niya. Nagsulo na nga pala sa apartment si Jing dahil malayo ang bahay ng kanyang pamilya na inuuwian niya mula sa trabaho. Birthday ni Jing, nagkaroon ng konting salo-salo at may mga dumating na mga bisita. Mga kaibigan niya sa trabaho. Pagkatapos ng kainan ay hindi naman nawala ang alak, kaya nagkaroon ng konting inuman. Hanggang sa isa-isa na nga nagpaalam ang mga bisita. Nagpaiwan na ako kahit may konting tama ng alak. Napansin ko kasi na nalasing na ng husto si Jing. Tapos marami pang ligpitin, maraming kalat kaya sinimulan ko ng magligpit ng mga pinagkainan. Habang si Jing ay hindi na kayang tumayo. Clint, hayaan mo na muna yan. Ako na ang bahala dyan bukas. Ako na magliligpit niyan. Salita ni Jing na halos matumba na sa kinauupuan. Kalasingan. Hindi ko siya pinakinggan dahil ayokong mahirapan pa siya. Nang maayos ko ang lahat, ay inayos ko na rin ang hihigaan niya dahil tiyak na hindi na rin niya ito maasikaso pa.
Gusto ko na rin umuwi ng mga oras na yon, pero gusto ko bago ko siya iwanan ay maayos siya at ang kanyang kwarto. Ayun na nga Kuya Roms, naihiga ko na si Jing sa kama niya. Kaya nagpaalam na rin ako sa kanya. Pero nang pagtayo ko para umalis ay mahigpit na hawak ang naramdaman ko sa braso ko. Samahan mo muna ako, Clint, kahit ngayong gabi lang. Naramdaman ko na lamang ang mainit na halik ni Jing, Kuya Roms. At mabilis ang pangyayari, Kuya. Natagpuan na lamang namin ni Jing ang aming mga sarili sa piling ng bawat isa sa amin. Kinabukasan, nagising kami pareho na magkatabi at nagulat pa si Jing dahil magkayakap kami. Hindi niya pala alam ang buong pangyayari kagabi, kaya ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Nagkaintindihan naman kami. Doon na nagsimula ang bagay na yon. Muling nauulit ang pangyayari sa amin ni Jing sa tuwing pinapupunta niya ako sa apartment niya. Alam ni Jing na hanggang doon lang kami. Alam niya na may relasyon kami ni Aubrey. Magkaibigan lang kami ni Jing pero masaya kami sa tuwing may nagaganap sa aming dalawa. Tuloy naman ang komunikasyon namin ni Aubrey. Malapit na rin siyang bumalik sa Pilipinas. Iyan Kuya Roms ang kwento ko, Clint.